asawa ay naramdaman ninyo na para bang nanlamig sa inyo. Naramdaman ninyo na para bang meron siyang third party at minsan na lamang kayong inuuwian. Gusto niyo ba na kahit anong mangyari, umulan man, umaraw, anumang unos na dumating sa inyong buhay ay ang inyong partner ay ang inyong asawa ay hindi kayo iiwan. Yung tipong kahit anong mangyari ay hindi kanya iiwan at hindi ka man lang niya magawang pagtaasan ng boses. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo, and sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang ma-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo, dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mo try. Sa lahat po ng mga nagko-comment po dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-iingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kay chat ng WhatsApp and Imo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po ituturo ko sa inyo paano hindi ka iiwan ng inyong asawa. Ito ay para lamang sa mag-asawa, hindi ito pwede sa magkasintahan pa lamang. Ito ay sa mag-asawa na merong anak. And ayun po, dapat lamang nating ihanda dito is kailangan mo lamang dito maghanda ng damit ng inyong asawa. Yung nalabhan na damit na hindi marumi. Damit na hindi marumi, ito ay bagong laba or nalabahan na. So, ayun po, ibig sabihin ay malinis na damit. So, ganito, kapag ready na yung damit niya, kailangan mo lamang din i-ready ang inyong sarili na alam mo sa inyong sarili na hindi ka nagdalawang isip na gawin at ito at buo ang inyong loob sa paggawa. Paniniwala syempre. And ayun po, kapag ready ka na ay pwede mo na itong umpisahan. So ganito po ang inyong gagawin. Halimbawa, ikaw ay may anak. Kayo ay may anak. Ang gagawin po ninyo, yung damit ng asawa mo, ito ay ipaunan mo sa iyong anak. Or di kaya ito yung ikumot mo sa iyong anak kapag ito ay natutulog. And habang kinukumot mo ito sa iyong anak, yung damit niya na malinis, sasabihin mo, yung kaluluwa mo at kaluluwa ng ating anak ay iisa at kailanman o hindi mo magawang iwan kami o hindi mo magawang lukuhin kami. Yun po ang sabihin po ninyo. Hindi mo na kailangan sambitin ang kanyang pangalan. Again po, yung anak mo ay natutulog, yung damit ng papa niya or mama niya, ang gagawin po ninyo ay ikumot nyo po sa kanya. Ikumot mo sa kanya and sabihin mo, kaluluwa mo at kaluluwa ng ating anak ay isa at kailanman ay hindi ka aalis, hindi mo kami iiwan at hindi mo kami lulukuhin. So, ano man ang mangyari, yun ang gagawin mo tuwing matutulog ang inyong anak. Ano man ang mangyayari, hindi kayo magawang iwan ng inyong partner at hindi kayo magawa nataasan ng boses. Yung tipong mahinahon siya palagi na magsalita sa inyo, palagi siyang malambing na magsalita sa inyo at talagang aalagaan niya kayo at ipapakita niya sa inyo kung gaano kayo ka-importante sa kanya, gaano kayo niya kamahal. So, ipaparamdam niya ito sa inyo. So, gawin ninyo ito sa merong pamilya para hindi masira ang inyong pamilya at hindi magawang manglalaki o hindi magawang mababae ng inyong partner. So, ayun po, wala sa araw, wala sa oras na paggawa nito, basta gawin ninyo ito palagi sa inyong anak para yung partner ninyo ay hindi kayo iiwan at hindi kayo lokohin. So, ayun po, salamat po sa inyo. Bye bye everyone. God bless us all.